Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? No? Um, Hindi po ako nakapag-record ng Saturday, Sunday, tsaka kanina umaga dahil hindi rin po ganun kaganda yung pakaramdam ko. Pero ngayon, bago magtapos ang araw ngayong Monday, hopefully, makapag-devotion po tayo sama-sama. No? Hopefully, na-enjoy nyo po yung Christmas party ng Saturday. Praying na magkaroon pa tayo ng mga chances na ganun pa. No? Ang blessing ng Panginoon ay tunay nga. Ito, isang magandang paalala na pwede nating panghawakan sa buong linggo natin o sa susunod na mga araw pa na merong promise ang Panginoon or paanyaya ang Panginoon sa atin sa Juan chapter 16 verse 24. Kaya ngayong gabi, bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat, Lord, dahil patuloy niyo kaming binibiyaan at patuloy niyo kaming inaanyayaan na lumapit sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming buhay. Gabayan niyo po ang aming pag-aaral sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, no? Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salita na manggagaling po sa Juan chapter 16 verse 24. Sabi po dito, hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at makakatanggap kayo para malubos ang inyong kagalakan. Napakasarap po sa pakaramdam ng ganitong paanyaya ng Panginoon. No? Ulitin ko po, magandang gabi po sa inyong lahat. Napansin niyo po ba kung paano tayo madalas nakakalimot na humingi sa Panginoon? No? Minsan sinusubukan nating solusyonan ng lahat ng problema natin sa sarili nating kakayanan o sa sarili nating lakas. Pero ang paalala po sa atin ng Panginoong Hesus sa talatang ito, sabi, nakita niyo naman, wala pa tayong hinihingi sa pangalan niya. Kaya ang paanyaya niya po sa atin na may malapit tayong access sa Panginoong Ama sa pamamagitan niya, no? Ang kailangan lang nating gawin ay magtiwala at humingi sa kanyang pangalan. No? Ang title po ng pag-uusapan natin ngayon, sorry, ay panalangin na may pagtitiwala. No? Simulan po natin. Ang Diyos ay parang isang mapagmahal na magulang na laging handang magbigay ng mabuti sa kanyang mga anak. Ngunit, kaya may mga panahon na hindi tayo humihingi. No? Minsan iniisip natin maliit o hindi mahalaga ang ating mga pangangailangan o mga panalangin. O baka naman naiisip po natin na hindi tayo karapat-dapat. Pero malinaw po ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Humingi kayo. Ito ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon sa mas malalim na relasyon at pagtitiwala sa Kanya. No? Ang Kanyang hangarin ay hindi sagutin ang ating mga panalangin kung hindi punuin ang ating puso ng kagalakan. Kapag ang ating kagalakan ay nakaugad sa pagtitiwala sa Panginoong Hesus, ito ay tunay at hindi mababali o masisira o hindi mapuputol. No? Kaya patuloy po tayong napakahalaga po kasi kaya magpatuloy po tayong kumapit sa Panginoon. Kumbaga magpatuloy po tayong magtiwala sa Kanya. Dahil ito po ay isang privilege po na binibigay sa atin ng Panginoon na kung ano man yung hingin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ito, maliban po siguro kung ikakasama natin o ikasasama ng ibang tao. Lahat po ng natin, as long na nakapaloob sa kumbaga sa sa mga plano niya sa atin, lahat po yun matatanggap natin. Maliit man to malaki. Okay? Kaya ngayong gabi, may mga tanong po ako na pwede natin pag-reflectan bago tayo magpahinga. May mga bagay ba na nahihiya kayong hingin sa Diyos? Dapat hindi, no? O naniniwala ba kayo na gusto ng Diyos na maranasan mo ang kagalakan mula sa kanyang sagot, no? Yung mga biyaya na ibinibigay niya sa atin. Siyempre, yung iba, di ba, parang, Lord, gusto ko magkaroon ng bahay. Lord, gusto ko magkaroon ng sasakyan. Lord, gusto ko magkaroon ng maayos na buhay. Hindi po masamang hingin yun. Lalong-lalo na
na hindi yun maliit o malaki, pero ito posible eh. As long na yung pananampalataya natin ay patuloy pa rin nakadikit sa plano ng Panginoon, no? Kaya bago po tayo magpahinga, yun po yung pagnilay-nilayan natin. Conclusion po, ang paanyaya ng Diyos na humingi sa Kanya ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating laban sa buhay. Huwag kang matakot o magduda sa bawat panalangin na ginagawa natin sa panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinapakita natin ang pagtitiwala natin sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Tandaan natin, nais ng Diyos na malubos ang ating kagalakan. No? Kumbaga, ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Na hindi niya tayo kumbaga gusto niya rin tayo na makaramdam ng comfort, ng happiness sa lahat ng ginagawa natin. Hindi lang po iniisip kasi natin dapat sobrang magpakabanal na lang tayo, ganun na lang. Hindi. Ang Panginoon ay talagang siya yung Diyos na nagmahal, mapagbigay, at talagang sobrang sobrang lambing din sa atin. No? Ito yung mga bagay na luxury ng pagiging mananampalataya ng Panginoon. Okay po? Sige po, tayo po yung manalangin. Salamat Panginoon sa privilege na makatanggap ng paanyaya sa inyo na ano man ang mga hingin namin sa inyong pangalan, ito ay talagang tunay at done deal na po. Matatanggap po namin as long na nakapaloob to sa inyong plan. Kaya Panginoon, nagpapasalamat kami dahil pinapatunayan niyo po na mahal niyo po kami. Pinapatunayan niyo po na wala pong imposible sa inyong pangalan. Salamat Panginoon sa inyong pag-ibig, sa inyong awa sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo bukas. God bless.